Julia Montes, pinili ang movie ni na Alden at saka ni Kath mga kasmers. Nakasama siya ha. Papakinggan natin ito mamaya mga kasmers yung kanyang interview. Tapos confirmed ha. Yung shoot pala ni na Kath mga kasmers para sa promotion ng Summon Someday. So may video na po tayo dito mga kasembreros. Tapos, grabe yung ginawa dito ni Alden sa fan habang nagbibisikleta sila mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong grabe pala itong ginawa ni Alden mga kasembreros. Kasi imagine nyo ha, nagbibisikleta sila. Tapos may isang fan doon na parang konting kwento-kwento no. Parang semi-interview na rin ang ginawa dito ni Kuya mga kasembreros kay Alden. So parang konting background kung kailan nagsimula si Alden sa pagbibisikleta. So ito po ay parang 3-minute video. So grabe ang point ko dito ay kahit yung nag-post no, sabi na kahit na nagbibisikleta sila no, kahit sobrang random mga kasembreros ay talagang pinagbigyan no ni Alden mga kasembreros yung mga tanong dito. So phenomenal box office Cinema King, nagbibisikleta na, nagkukentuhan pa sila mga kasembreros no nung kasamahan niyang siklista. So iba talaga yung nagagawa ng humility. And by the way, speaking of humility, may trending ngayon na isang bata. Bikers din sila mga kasembreros. Parang binubuli, no? Talagang sinuntok-suntok, talagang sobrang nakaka-touch sobrang nakaka-touch at saka nakakagalit din yung ginawa actually ng tao dito ng so as in binuli nung payat na siklista yung isang lalaking mas malaki pa actually sa kanya no, pero hindi siya pumatol. Alam niyo po, dinagsa ng napakaraming sponsors at saka blessings yung batang binuli na kung tutusin ay pwede niyang patulan pero hindi niya pinatulan no, nagpakumbaba pa rin siya mga kasembreros. So yun, marami mga vloggers din na siklista na sikat tapos inano siya no, parang tinulungan and so on, may regalo. So yun talaga yung nagagawa ng humility mga kasembreros no, talagang reminder sa atin na dapat tayo magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Imagine niyo ha, yung siklistang yun talagang dinuro-duro no, tarang sinuntok siya mga kasama sa mukha pero hindi siya talaga pumalag no. And talagang hindi siya scripted kasi although may nag-video sa kanila pero malayo, parang hindi rin nila alam na binivideohan para sila mga kasembreros. Inong pinost ay grabe yung parang pagkampi no, or parang pagsuporta ng mga tao sa, of course, doon sa binuli no, kasi naawa sila. So yun po no. So dito ay pinost pala ito yung video na ito ay pinost ni JD Di Guzman. Tapos dito, kung makipagtsikahan para kang katropa lang, machika talaga si Alden kahit sino kakausapin na parang hindi siya big star. So totoo no, ito pa ay post ng kanyang admin 10 hours ago mga kasembreros sa kanyang dito sa kanyang Facebook page, na credit naman sa mismong nag-interview na si JD De Guzman. So tama no, grabe, ito talaga nagagawa ng humility at saka pagiging makadiyos mga kasembreros. Tinuturuan tayo ni Lord na maging humble kahit na sabihin mo si Alden big star no, Asia's multimedia star. Talagang kung isipin mo yung pagitan ay langit at lupa no, parang ganoon mga kasembreros yung description. Pero grabe, sobrang game na game pa na makipagtsikahan kahit sa mga ordinaryong tao. So ganoon siya mga kasembreros no. So pag kaya lang katawan niya no, kasi syempre sobrang busy ay minsan hindi na niya kaya ang ganoong schedule mga kasus. Pero no, talagang nakakatuwa mga kasembreros. And lesson learned dito, kahit na siklista ka or kahit anumang posisyon mo sa buhay at ginagawa, wag kang mambubuli talaga at naging humble lang tayo mga kasembreros. Tapos next item natin mga kasembreros, alam ko kung totoo ito kasi may nag-post sa TikTok kanina na move on na daw no sa Kathniel mga kasembreros kasi buntis na daw si Kyla. Ito po ay posted 16 hours ago sa TikTok mga kasembreros. So hindi ko lang din sure of course na kung totoo ito. Kasi siguro parang Kathniel fans ito or Kathniel fan, tapos sabi niya move on na, buntis na pala si Kyla.
So, hindi ko lang din sure kung totoo ito mga kasembreros. Pero, sana matagal na, no, na mag-move on sa Kathniel kasi matagal na silang wala, no, of course, mga kasembreros. Tapos, ito 13 hours ago, Pinoy Entertainment no nag-post, Kathdan Sweet Memory. Gusto niyo bang ibalik ang tambalang Kathdan? Daming reactions sa 231 reactions mga kasembreros. 63 comments. So, tapos picture ng Kathdan during promo ng Hello Back Again mga kasus. Definitely, no, gustong-gusto namin ibalik ang Kathdan. So, magsasama yan sila, hindi lang sa ngayon, may time talaga na magsasama yan sila mga kasembrero. So, after siguro ng dong yan, baka yan yung pattern na gagawin nila mga kasembreros. So ito na, major item tayo mga kasus. So, confirmed na itong shoot ng Summon Someday for their promotion mga kasembreros. So, post ito ni Cams19160 sa kanyang TikTok account kanina. Yung nakasama mo si Catherine, no, sa Summon Someday shoot. Ito yung kanyang comment or kanyang caption mga kasembreros ng pinost niya. Yung video nila mga kasembreros na huwag kayong malito sabing ganon. So naka-block dito si attorney, no? Tapos may salamin siya mga kasembreros, of course, no? Tapos yun, parang kulitan, parang picture siya na kinumpile mga kasembreros. So confirmed na yun pa ay shoot ng Summon Someday or a promotion shoot. Speaking of pictorial or promotion ng Summon Someday nito mga kasembreros, so SS pictorial shoot. So ito po ay parang isang part ng production team doon sa photo shoot nga o promotion shoot ni Kath sa Summon Someday na na-flash natin yung picture no nakaraang vlog natin previously, pero ngayon ay ang video na nagsiset up sila mga kasembreros dito sa venue mismo, no, ng paggagawan ng shoot ni Kath mga kasembreros. So yun po, no, talagang tapos na itong shoot siguro ng Summon Someday mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros, si Engineer Shibib. Parang pinahulaan niya yung dalawang girls dito na parang ordinary fans mga kasembreros or mga tao. Pinahulaan niya yung mga pabango mga kasembreros. So ito po ay pabango ni Daniel Padilla, Alden Richards, Joshua Garcia, tapos yung boyfriend ni Taylor Swift mga kasembreros. Si paring Hybe, sabi niya dito, si Enchong D. Tapos ang natira, ang nakakatawang moment dito, papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros. Ang nakakatawang scenario dito ay dito, di ba? Yung pabango lang yung sinabi ni Kuya, ni Engineer Hibib. Tapos, or Engineer Shibib mga kasembreros. Nung pabango, yung napili nila ay si Daniel Padilla, tapos si Travis, no, something like that, na yung boyfriend ni Taylor Swift, at saka yung kay Joshua Garcia. So tatlo lang sila yung natira. Natanggal si Alden, si Enchong Dim, na eliminate doon sa ang dito, ang ang twist mga kasembreros ay nung parang pagpipilian na lang sa tatlo, sabi niya, saan yung kay Alden dito? Sabi ni ate na isa. So ibig sabihin, gusto niya sana si Alden Richards mga kasembreros. Pero yun nga, no, natanggal na si Alden kasi si paring Hybe, tapos si Anshon Diso natanggal. So yun, ibig sabihin sabi ni Kuya dito, kaya ayokong sabihin yung artista kasi magkakaroon kayo ng bias, sabing ganoon niya sa dalawang fans mga kasembreros So ibig sabihin gusto saan po si Alden Richards, sabi niya ganoon, no, kasi yung gusto ng pabango ni Alden, gusto niya si Alden Richards, pero yung pabango na napili niya ay tapos na pala mga kasembreros. So marami yung mga branded na pangalan dito kasi ang sinabi no, mga kasembreros. Ang kay Alden kasi dito ay ano kayong pangalan dito ng ng Creed Aventus, no, parang something like that mga kasembreros, no, Creed Aventus, parang pangalan ng mga pabango mga kasantal, gentle fluidity something.
So basta ano siya, mamahaling mga pabango. So mamaya piplay ko ito mga kasembreros and then major item natin no. Pinili ni Julia Montes mga kasembreros yung top 3 favorite movies niya. So, una si Catherine mga kasembreros no, yung Way Back Home na pinakaunang movie nila ni Catherine. Tapos yung kay Alden naman mga kasembreros na 5 breakups in a romance. So talagang close na close no, at saka tulay din ng cast na itong si Ma'am Julia Montes mga kasembreros. So A Moment in Time, pelikula nila ni Coco Martino at saka Julia Montes. Tapos 5 breakups. So grabe no, dito man nakita na sobrang close talaga sa kanya ang Kath din no, sina Alden and Kath mga kasembreros. Kung pa sa mga artista sa industriya ng showbiz ay tumatatak talaga at very close sa kanya si Kath at saka si Alden na pinili niyang top 3 favorite movies after ng kanilang movie ni Coco Martin ay yung kay Kath at saka yung kay Alden mga kasembreros. So Julia, mag-spill ka na ng tea. Ano ang status no, ng puso ni Alden? Pero joke lang po ha mga kasembreros. So yun po, talagang sila lang yung nakakaalam no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos next item natin ay ito, pinost piplay ko rito mamaya mga kasembreros para po mapakinggan ninyo. Tapos yung isa dito ay pinost niya yung picture ni Catherine, tapos parang may music background na parang pagod na siya no, mirror mirror what do you see, sabi niya ganoon sa lyrics, a tired soul staring back at me but somewhere out there's someone smiles when they think of me, they light up for a while, sabi niya ganoon. When you see yourself every day to the eyes of someone who admires you, let their love wash the doubt away. So ganun, so you never again question your worth. It's true, you're brighter than you know. Oh. Letter I. So parang binasa ko talaga na. Pero yun po no, para ano lang, parang fan-made lang ito na video mga kasembreros ni Kath no, ng isang fan. Tapos ito si Jason Starr nagpo, sabi niya I definitely agree no, sabi niya dito 20 hours ago, daming reactions sa 473, wala pa rin katapat kay Catherine no, sabi niya ganoon mga kasus. Tapos clap. Si Jason Starr na alam natin na avid fan ito ng Kath din mga kasembreros. So maraming salamat no sa pag-agree or sa pag-confirm mga kasembreros kay Jason Starr din po no. Tapos actually dapat sa mga major items ito no, si Kath daw no, parang umiiwas mag-comment sa politika no or sa politics mga kasembreros. So although posted ito ng Alam Mo Ba 2 days ago, sabi ni Kath, mas pinili ni Catherine Bernardo na huwag makibahagi sa usaping may kinalaman sa politika at sa mga kontrobersyang kinakaharap sa Senado. Ayon sa isang magbabahagi ng impormasyon, nakita raw ng aktres sa Tagaytay kung saan siya ay nakapanayam ng hindi inaasahan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa mga isyong bumabalot sa pamahalaan. And para sa akin it's not her obligation naman to say anything no. Kasi tulad niyan sa Senado pala no mga kasembreros or sa government. So she does pay taxes, but it's not her responsibility to alam mo yon, to speak up really no, parang may freedom of speech, freedom to be silent no, freedom to voice out no, ganun siya mga kasembreros. So tapos yun no, picture dito ni Catherine Bernardo, mas piniling huwag makisawsaw sa usapin at gulo na kinakaharap ng Senado. So hindi naman siya senador, hindi rin siya hindi rin siya politician. So siguro nare-relate lang na kasi nga ini-issue sila ni Mayor Mark Alcala na hanggang ngayon ay parang wala namang official na announcement from them, ay mananatili pa rin tayong alam mo yon, black and white dito mga kasembreros, kasi nga walang clear at official na statement from both sides mga kasembreros. So tayo magkakaroon pa rin ng konting ilaw sa Kath din no, mga kasembreros. So pag nagtambal sila ulit ay alam na ng mga kasembreros.
Tapos, bagong post ito ni Alden, no? Ang kanyang panalangin, of course, na inaantay natin. Sabi ni Alden ay, Dear God, thank you for being rich in mercy, grace, and love. Your compassion never runs dry, and your kindness leads us back to you again and again. Thank you that you do not give up on us but patiently shape and refine our hearts. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ or with Christ. That's Ephesians chapter 2 verses 4 hanggang 5. Thank you for transforming us day by day to become more like you. Help us to be imitations of you. To walk in love and to forsake anything that separates us from you. Continue your good work in us, molding our lives to reflect your holiness and truth. In Jesus' name, amen. So, amen and amen. Naabangan ko na itong panalangin, no? Ni Alden or ni Phenomenal Box Office ni Ma'am King, mga customers. Tapos, pinost din dito si Kathy 21 hours ago. Philippine showbiz naman ito, extremely talented and versatile, multi-awarded box office queen, queen of endorsements and Asia's multimedia star, the one and only gorgeous Catherine Bernardo, the one on Siya, definitely. Tapos random photos ni Kath, no? Mga kasembreros. So, definitely wala pa rin papantay kay Tisay. Ito, ang cute nito, 7 hours ago. Daming reactions sa 271 reactions. Sabi ni Jepoy Celebrity Studio, noon at ngayon walang pinagkaibang ganda pa rin. So ang cute ni Kath dito nung bata pa siya, mga kasembreros, hanggang sa naging 30 years old na si Tisay, mga kasembreros. So parang 30 years old na to. Trentahin na, pero parang 21 lang ang edad, mga kasembreros. So definitely, no, kasi ang glow, kasi kahit si Alden, no, isipin mo para siyang 20 years old, mga kasembreros, si Alden, or 80. Kasi nga sobrang baby face nila pareho, mga kasembreros. Ito, last item natin. So ako mag-agree ako dito, pero may point of view ako na 2 hours ago. Sabi ng Tatak Supremo kay Kat, sabi niya, box office queen and Asia superstar. Agree ba daw tayo na solo movie man o hindi, blockbuster talaga ang movie niya. 148 reactions 2 hours ago, pinost ito. So agree ako na blockbuster man ang movie niya kapag solo, pero iba pa rin talaga ang cast din. Talagang iikot-ikot tayo, pero ang ending ay cast din pa rin talaga ang pinaka-blockbuster sa lahat-lahat, no? Talagang walang makakapantay sa tambalang minahal ng milyong-milyong katao, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong panig ng mundo, mga kasembreros. So agree tayo doon, no? Kasi figures don't lie kasi, no? 1 billion and 600,000 1 billion and 6 million, mga kasembreros. So 1.6 billion. So yung amount na ito, hindi ito nagsisinungaling, mga kasembreros, na para sa akin ay milyon na dapat, no? 2 billion na siya dapat, mga kasembreros. So pero ang declared lang kasi ay 1.6 billion. So let's go with 2.6 billion, mga kasembreros, na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatapatan kahit ng Don Bell or kahit ng JM Fiang, mga kasembreros. Alright, so yan lang sa ating Captain items. Ipi-play ko po itong mga videos natin. Napapakinggan, of course, no, lalo na kay Soiti, mga kasembreros. And then, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po, sa bawat isa. Kailan mo nag-start mag-bike, Alden? April 2025? Ano lang po, almost this year lang din po, no? Kaka 1 year lang natin. May plano po ba kayo sumali sa may mga race gano'n? If ever? May time lang. Ako lang naman, oras lang naman for training eh. Pero kung willingness to join the races, laging game. Open naman po pag mga invitation like long rides gano'n. Pwede, basta kaya ng oras. So, sana imbitahan kayo pag may time eh. Kaso, parang malabo. Kita na lang by chance. Kung bike mo, no? Matik. Medyo.
Parang siguro pag pumunta ako sa inyo, makikita ko panay bike isang buong kwarto doon. Uy, sana all. Hindi naman. Na-try nyo na po bang pumunta doon nung stage 1 pa lang sa Tagaytay? Ako, wala pa. Actually, never pa akong parang twice or thrice pa lang ako nakaka-bike sa South. Oh! Pero if ever may chance po, pupunta ako po sa mga ganong kalano. Oo naman. Ako, kaya yan. Basta oras lang. Oras lang talaga mo kalaban. Buti nga po ngayon, nakapunta ka eh. Yes, oo naman. For SM Cares. Yun. Feeling ko hindi na po ito chill ride kaya ano ba tayo? Oo, wala. Zone ko lang. Yan, screen or shine kami dito kasama si Sir Alden. Grabe. Sorry po mag-teamer lang. Ano sabi mo yung Mountain Peak ya? Ang bangis. Naka-dress pero laki ng katawan. Mountain Peak, pakis! Ayun! Ay, naareglado na. Nangyari na. Namay na ni kaya Mountain King si Alden. Hindi maaari ito. Nag-funride na nga lang, naangkin pa. Maganda yun po kung pang-training po yung Timberland. Mataas po kasi ingredient nun eh. Anong ingredients nun? 20 plus po niya lang po eh. Nakunat po ang Timberland Wall 1. Yun ang pinapakunat ko sa ano. Wall 1? Opo. Kasi may Marami siyang ano? Marami pa din. May wall 1, ano ba yung tatlo yun? Wall 1, 2, 3. Yung wall 3 po, yun yung pinakamataas, tapos mahaba. Oh. Nagaganap din po sila ng mga races dun pag sa may isa. Sama ko sa bahay. Si Krista rin. Yan lang si MC. Opo. MC Barandon. Ano pong gamit ng bike ngayon? MTB. May MTB siya na gravel din. Yun ang palong-palo ko marera. Parang gusto kong makasama. Oo. Yan, bata pa yun. Ilan taon na po siya ngayon? Parang mga early 20s. Bata ka pala. Ito, ano ba? Ano ba naman, kaka-18 ko lang po. Pero nagkakarera na po ako sa mga ibang lugar. Ilang years ka na nagbabike? Since ano pa lang po eh, grade after lang po ng pandemic. Okay, mga 2021. Opo, ganun. So yun po, nung nakaraan, nasa Batangas po kami, kumarera. Ang mga kalaban ko, mga nasa 20 pataas. Ako lang yung 20, pero age group mo yun, di ba? 18. Opo, ano po nila, open amateur. Hmm. Hindi ko kinaya. Pero sumasabay naman. Kaya naman. Ako, yung una namin ni Catherine way back home. Tapos, A Moment in Time. Saka yung reason, yung 5 breakup. Yes, I love that. I'm here with these ladies and tatanungin lang natin sila kung saan yung pinakamabangong celebrity perfume para sa kanila. So let's go with the first one. Sabihin mo lang kung yes or no, okay? You just have to be very honest about it. Yes or no, panlalaki? Yes. Yes, okay. Okay, sige. Pahawak na lang muna niyan kasi nag-yes kayo dyan. Here's the second one. No. Sige, hawakan ko to. Nag-no sila dito. Sige, next. Ito. Pwede. Sige, hawakan mo ulit. Here, next one. No, ayaw. Sige. Here's the next one. Yes? Yes, okay, sige, hawakan mo ulit. Last is this one. No, oh, sige. Ito yung mga na-eliminate. Natanggal sa listahan natin si Alden Richards. Natanggal din si Paring Hybe. Sorry, Paring Hybe, I still love you. Natanggal din si Enchong D. Natira si Joshua Garcia, Daniel Padilla, and... Natira si Joshua Garcia, Daniel Padilla, at si Travis Kelce. Sa tatlong to, saan yung pinakamabango para sa inyo? Sa po si Alden Kaya ayoko sabihin kasi magkakaroon kayo ng bias. Ay, ito. Ito, ikaw, anong pili mo? Okay, so napili mo is GFS, which is yung kay Joshua Garcia, by the way. Sobrang bango nito. Thank you for voting this one kasi paborito ko rin to. Ito naman, paborito ko rin yung napili mo. Blue Talisman, yun yung suot ni Travis Kelce. Kilala niyo ba si Travis Kelce? No? Yun yung magiging asawa ni Taylor Swift.
yung big guy na goping. Napakalalim po ng Word of God na ito mga kasombrero. Sana po ipakinggan natin. And definitely, no, si Jesus Christ mismo ang nagsasalita rito. Medyo mahaba po itong verses. Babasahin ko na lang po ha. Sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Itinago sa mga Matatalino. Matthew chapter 11 verses 25 hanggang 27. At that time, Jesus said, "Thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you hid these things from the wise and from those who have much learning." So ito pala yun, no? Itinago sa mga wise at saka maraming alam mga kasombrero. You have shown them to little children. So instead, sa mga bata daw, no? Grabe. Yes, Father, it was good in your sight. Everything has been given to me by my Father. No one knows the Son but the Father. No one knows the Father but the Son, and those to whom the Son wants to make the Father known. Napakaganda nito mga kasambreros ha. Ito na po yung scenario na kung saan si Jesus Christ ay nanalangin, no, sa Diyos Ama mga kasambreros. So, grabe, no, kasi matatalino, no, wise mga kasambreros or elite or mga intelligentsia, no, mga grupo ng mga tao na intelligent at saka full of understanding mga kasambreros sa society. And yet, may mga tinatago ang Diyos, no, kung kaya hindi ibig sabihin na intellectual ka or intelligent ka sa mundong ito mga kasambreros kahit nag-graduate ka pa ng anumang university dyan mga kasambreros, or kahit na ikaw po ay isang abogado, or ikaw ay isang engineer, or ikaw ay isang professor, or ikaw ay isang scientist, ikaw ay isang inventor, or ikaw ay isang analyst, no, kung kahit na anumang estado mo sa buhay, no, kahit anumang posisyon mo, na kahit na sabihin mo na ikaw ang pinakamataas na IQ, ikaw ay may pinakamatalinong tao, ikaw may pinakamataas na IQ sa buong mundo, if you don't believe God, no, if you don't search for God, if you don't have a personal relationship sa Panginoon mga kasembreros, ay useless din po ang lahat, because hindi kayang ma-measure, hindi kayang aralin, hindi kaya ng ating utak mga kasembreros na na ipasok lahat ang kaalaman natin ay limitado. Okay? Hindi po tayo perfecto mga kasembreros ha. Kung kaya ay ang Diyos lamang po natin ang dapat na papurihan at sambahin, because sabi nga dito talagang merong mga bagay na itinago ang Diyos mga kasembreros mula sa mga maalam, mula sa mga taong matatalino. Kumbaga pa may mga sekreto, no? And kahit na nga sila Apostle Paul, no? Yung mga apostles and the prophets mga kasembreros, may mga bagay na hindi sila alam, not until nung dumating si Lord Jesus Christ, not until nung nagpakita na si Lord Jesus Christ, ipinganak siya, tapos lumaki, tapos pinako sa krus, and so on mga kasembreros. And marami pang misteryo actually mga kasembreros ang Biblia. So apart from sinadya ni God the Father or ni Lord Jesus Christ mga kasembreros na meron siyang itago, no, sa mga bagay na may tinago siya mula sa mga matatalino, tapos pinaalam niya sa mga batang maliliit, no, ganoon siya mga little children mga kasembreros. So yun pala yung pleasing sa harapan ng Panginoon. Kaya may mga verse, di ba, na ang pananampalataya natin dapat ay kagaya ng mga musmos na bata. Kasi ang mga musmos na bata, yung mga anak natin for example, ay talagang totally dependent yan sila, no, sa kanilang mga magulang at sa anak, sa kuya, sa ate, and so on. So parang ayaw nilang hiwalay sa kanilang magulang or sa kanilang tatay at nanay mga kasembreros every time. Kasi nga maliit pa sila, no, nagre-rely sila parati sa kung anong sabihin ng nanay, kung anong sabihin ng tatay, kung anong ibibigay ng tatay. Ganun po siya mga kasembreros. Without their father, without their mother, their life is meaningless. Kasi meaningless talaga kapag iniwan ka ng nanay tatay mo tapos wala mag-aalaga sa'yo. Kunwari, iniwan ka ng 4 years old ka pa lang, 3 years old or 5 years old ka. Tapos kung wala mag-aalaga sa'yo ng mga relatives, so wala talaga mangyayari na kung magpapariwara ang buhay mo mga kasi. So ganun din po ang ating buhay, na kung dapat tayo po ay magkaroon ng pananampalataya na kagaya ng mga bata, no? Because they're totally dependent sa Diyos Ama o sa kanilang mga magulang. So tayo naman po, kasi matanda na tayo, yung ating magulang at ang pinaka-dinidependahan natin ay dapat ang Diyos mga kasembreros, no, na ultimate giver and unlimited yung kanyang resources mga kasembreros. So sabi pa ni Lord Jesus Christ dito, everything has been given to me by my Father. No one knows the Son but the Father.
No one knows the Father but the Son, and those to whom the Son wants to make their Father. So, hindi lamang po kasi dito, si Lord Jesus Christ ang pala yung nakakilala kay God the Father, tapos si God the Father naman, ang nakakilala lang sa kay Lord Jesus Christ. So, hindi po ganun. Sabi pa dito, yung mga tao, na yung mga mananampalataya, yung mga believers, mga customers na kagaya nga ng mga prophets, ng mga pastors, ng mga servants ni Lord, mga customers na hindi lang dito sa Pilipinas, at hindi lang ngayong generation na buhay. Okay, yung mga times pa na, let's say, mga bago pa nagawa ang kalendar, no? Bago pa yung sa time nila Noah, nila Abraham, Isaac, Jacob, and so on. So bago pa tayo pinanak at bago pa naging advanced in technologies, let's say 1900s, kaya kung pa 110 BC, 110, basta pag ganoon, mga kasama ng mga luma or mga ancient people pa, mga kasama na nanampalataya, no? Kay Lord Jesus Christ, mga kasama. So as simple as that. So kaya yung verse na ito ay talagang nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng humility, no, and openness to God's wisdom. We easily rely solely on our own intellect and reasoning in our own quest for knowledge and understanding. So very applicable ito, mga kasembreros, talaga sa mga kagaya natin na nag-i-aim ng wisdom, ng knowledge, ng intellect, ng understanding, ng learning, mga kasembreros. So ito po ay applicable sa atin na hindi dapat tayo magtiwala sa ating sariling talino, sa ating sariling wisdom, sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling skill. No, hindi dapat, no? But we trust and thank God because He has given us, mga kasembreros, because at times tayo po ay nape-failure, nagkakamali, mga kasembreros, no? Lalo na kapag tayo po ay perfectionist, no? So tayo po ay talagang subject to human error. But Jesus reminds us that true wisdom comes from being humble and acknowledging our limitations. So ganun siya, doon nagsisimula. Okay, grabe, no? Ang wisdom dito ay hindi lang siya parati nagmumula sa kung anong alam mo. Okay, nagmumula rin siya sa mga bagay na hindi mo alam. Grabe, no? Ang lalim, mga kasembreros, kasi yan, kagaya ng mga batang ito, no, na in example, mga kasembreros, na they fully trust God. They fully rely on God, mga kasembreros. And definitely, mga batang ito ay sila yung parating nasa gilid na magulang, nasa tabi na magulang, no, parang parati nakasaklit, parang clingy sila ba sa kanilang mga magulang, mga kasembreros, because they know na wala silang magagawa kung wala ang kanilang mga magulang, wala ang kanilang nanay, tatay, or kung sino man dyan na guardian, mga kasembreros, na nag-aalaga sa kanila. So as simple as that. So ganun din dapat, no, yung ating yung ating gagawin, mga kasembreros, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. We must always trust and believe and rely and depend on God, mga kasembreros. We open ourselves up to receiving the truths that God wants to reveal to us by recognizing that we don't have all the answers and that we need God's guidance. So, accept natin, tanggapin natin yung katotohanan, mga kasembreros, na hindi natin alam lahat. Okay, we don't have the answers. We don't have all the answers. Okay, may wisdom tayo na binigay si Lord. May wisdom tayo na may skill tayo, may talent tayo, na marunong tayo maggawa neto, magtrabaho neto. But limitado pa rin tayo, mga kasembreros, bilang tao. So kasi nga tayo po ay mortal being, hindi tayo Diyos, mga kasembreros. In conclusion, Matthew chapter 11 verses 25 hanggang 27 invites us to embrace humility and childlike faith as pathways to deeper understanding and relationship with God. So yung pagiging bata, no, childlike faith, mga kasembreros. So kagaya na mention natin kanina, ay maging kabigay tayo sa mga bata na yung kanilang pananampalataya, pananalig, independence, mga kasembreros, sa kanilang mga magulang ay full, kumbaga pa 100%, mga kasembreros. So kung wala kang magulang, walang magpapakain sa'yo, no, hindi ka mabubuhay. Kung wala magulang mo, walang magdadamit sa'yo, walang magpapaaral sa'yo, walang meaningless and useless ang lahat-lahat, mga kasembreros. They prompt us to let go of pride and self-reliance, encouraging us to trust in Jesus, who reveals the Father to those who approach Him with openness and humility. These verses challenge us to cultivate a heart posture that is receptive to God's revelations, recognizing that true wisdom and insight are gifts from above, bestowed on those who humbly seek Him. So humbly, kailangan may humble heart pa rin siya, mga kasembreros. Because without humility, without openness, no, yung mga open pa rin tayo.
no, definitely it's really important maging authentic, no, genuine tayo at kumbaga wala tayong tinatakpan, wala tayong tinatago mga kasus every time we pray to God, no. Open natin yung ating puso, maging kwento natin lahat, no. Maganda man yan na kwento or masamang kwento or nakakatakot na kwento or kwento na full of basta, no, anything and everything mga kasambreros ay pwede nating i-open or sabihin kay Lord mga kasambreros. Openness is definitely very important, no, kay Lord mga kasambreros in order to please and get the attention of God mga kasambreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and humility at openness mga kasambreros sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And tanggapin natin yung ating pagkakamali, no, and we don't have all the answers sa ating mga isipan at buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.